Nakikita na ang hugis ng CR sa farm. Yan. Mga inspiration natin at siya ang financer. 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 Ito. Nakailang patong na ng hollow blocks. Pero sa ganito, hindi talaga mawala ang disappointments eh. Ito dapat 4x5. Kaso naging 4x5 yung labas. Kaya medyo lumiit. Pero decent naman. Hindi ka naman magbabasketball sa loob eh. Pero ganun talaga, kailangan tanggapin. Ipatama at magpatuloy. Architect, ang yung problema pa rin. Meron ba? Dumaan ako sa hardware bago pumunta sa farm para bumili ng ilang mga materyales. 5 sako ng semento, pero grabe ang laki ng minahal ng materyales. Dating 200 pesos na semento, 220 pesos na ngayon. Ang dating 1,500 na graba at 1,500 na buhangin, 1,750 pesos na parehas. Itong hardware, dating 1,350, 1,500 pesos na ngayon. Alright, thank you. Pagdating ko sa farm, tuloy-tuloy na ang construction. Ang paghukay ay malalim na para sa deposito. Ang hollow blocks natin, medyo mataas na. Medyo na-off lang ako sa pagpapatong ng hollow blocks. Hindi level dumali. May grade na tanse, pero di sinusunod. Kay Porco na lang binanggit off cam at Kako ay wag nang isama sa susunod itong mga ito. Kasi Kako ay mas maganda pa ako magpatong ng hollow blocks doon sa mga nakaraan kong mga project sa farm eh. Sa pangalawang patong pa nga lang ng hollow blocks, mali na eh. Sa may poso na side, 2 patong. Sa may CR na side, ay 1 kalahating hollow blocks na lang eh. Kako ay mas magaling pa ako mag-level dyan sa projects ko. Mabagal at matagal akong mag-level at eskwela, pero hindi ako nagsisimulang gumawa nang hindi ako sure ng level at nakaskwala. Medyo disappointing kaya Kako ay wag nang isama sunod. Kasi bumabayad ako ng tama, mahal ang materyales, tapos ay di naman naayusin ang gawa. Undersize pa. Kako ay ang loob ang gusto namin ay 4 feet by 5 feet. Pero sa labas sinukat ang 4 feet by 5 feet. So halos 1 feet ang nawala sa sukat. Kaya medyo nalungkot kami ni Mrs. Pero sabi namin, tuloy lang, tiyaga lang, matatapos din. Maraming nag-comment na nakaraan nung pinakita kong septic system ko. May nagsabi na dapat daw ay watertight at airtight at walang leach field kasi bawal na daw yon. I was like, hang on. Watertight pero walang leach field? E di magpapasipsip ako ng Poso Negro every week nun. Airtight? E di sumabog kami dahil sa methane. Kaya ako ay check ang understanding tungkol sa standard. Ang sabi sa standard ay dapat properly treated ang effluent bago ma-discharge sa leach field. Which is kaya malaki ang tangke dito. Kasi design siya para sa 20-30 persons use every day. Eh kung 5 lang kami dito palagi every weekend, sobrang overkill na yan. At very treated na ang effluent bago lumabas. May nag-comment pa na dapat daw 50 meters mula sa poso ang Poso Negro. I know na nasa standard nga siya. Pero alam nyo ba na sa mga linang sa probinsya, lahat ng bahay ay may poso at may Poso Negro na sarili. At walang bahay na may 50 meters na bakuran para paghiwalayin ito. Wala akong sinasabi na tama ito. Pero sana kung may provided ang government na centralized water treatment na interconnected lahat ng bahay at papunta doon lahat ng wastewater, I'll gladly connect to it. Pero nasa linang ako sa probinsya. Lastly, actually, bago pa naman kami mag-decide na itry ang camping site, plano talaga namin magpagawa ng CR dito sa farm. Kasi syempre, sino ba naman ang hindi kailangan ng CR, diba? Pinag-isa na lang namin ng CR at dahil magpapacamp kami, i-overkill na namin. So if ever, nakunod, hindi mag-work ang campsite, itong CR at poso na ito, magagamit naman talaga namin ito. Para sa mga alaga namin at sa amin syempre, kasi dito na talaga ang home namin ni Jay. Anyway, yan ang reality na construction dito sa probinsya. Mahirap i-perfect. Architect, ang yung problema pa rin. Meron ba? Tanggap naman, pero inaasahan lang namin na maayos dahil we are paying customers. Yun lang. Peace.